Hello guys, good evening. So karon nga kagabion dalago ng Diyos nga mag-share na pud ko ninyo sa iyang balaan nga pulong. And tonight, I know nga some of you nagka-memorize aning Bible verse na makita ni siya sa Proverbs 3:5-6. Ingon diri, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Hinduta kay sa memory verse na to karon nga kagabion. So mo ni ang atong tun-an guys. So kung i-share ninyo kung unsa ang buot ipasabot ani nga teksto para sa atong kagalingon. Now, ang proverbio 3:5 hantod sa 6 mo ay gamhanang tudling nga naghisgot sa kinauyukan sa atong relasyon sa Dios. Ani ay tutulog ang mga importanteng leksyon nga atong makatunan ning taknas kagabion gikan niini nga mga bersikulo. So ang una guys is trust God completely. So kung magsalig ganita sa Diyos, meaning to say, we have to give our 100% trust to Him. Dili pwede nga 50-50, no? Kay dili man na siya biblically speaking, ang gingon sa Bible, you cannot serve two masters. So kay mao na gingon sa Biblia, kinahanglan ang atong pagsalig sa Dios, kinahanglan 100% gid siya. Kung unsa man ang mahitabo sa atong kaugalingon, we have to trust God completely. Unsa may buti pasabot niini? Kini nga mga bersikulo guys, nag-awhag kanato sa pagsalig sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Nagpasabot kini sa pagbutang sa atong pagtuo sa Dios nga walay pagduha-duha. Pagtugyan sa atong mga kabalaka, kahadlok o kawalay kasiguruhan ngadto sa iyang pag-atiman. So inana kanindot guys no. Kung masalig ta sa Ginoo kanang 100% good, we have to remember that we cannot underestimate the power of God. Kay siya magalihok dinhi kanato, ang atoa is we have to trust Him completely aron ang tanan niyang buhaton mahimo pod ang atong kaugalingon nga mahimayan nato ang ngalan sa Ginoo. Kini mahitungod sa pag-ila sa iyang pagka-soberente og sa pagtuo nga siya nahibalo kung unsay labing maayo alang kanato. Bisan kung kita wala makasabot sa iyang mga plano. There were times nga dili nato masabtan ang mga nanghitabo sa atong kaugalingon ba. Pero that thing giallow na sa Ginoo because nasayod siya nga that way mo ay pinaka the best alang kanimo ug alang kanako. Number 2 is don't rely on your own understanding. Dili kita guys magsalig sa atong kaugalingong pagpanabot. We have to remember nga tawhanon raman ta kay ito. Limitado ang atong pagpanabot. No, we cannot really fathom the love of God, the sovereignty of God. Kung sa iyang gahom, dili nato na siya matugkad. Kini nga mga tudling sa bersikulo 5 ug 6, nagpahimangno kanato nga dili mosalig sa imong kaugalingong salabutan. Kaya ang atong salabutan, limitado ra na siya. Kita limitado sa atong kahibalo og sa kasagaran, muhimo og mga desisyon base sa dili kompleto nga impormasyon o sa atong kaugalingong mga pagpihig. Ang kaalam sa Dios labaw sa atoa og nakita niya ang mas dakong hulagway sa unahan. God knows our future. Kita wala ta nakabalon nga na og unsay mahitabo sa atong ugma, but God knows everything and He knows what is best for us. Ang atoa mosunod lang gid ta niya. Pinaagi sa pagsalig sa atong kaugalingong panabot, kita namiligro sa paghimo og sayop nga mga pagpili og makababag sa buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na guys nga dili gid ta mosalig sa atong kaugalingong pagpanabot apan tanan ang atong mga plano tong isalig ngadto sa Dios. Then the third one is submit to God's will. Ato gyud isubmitar nga ang ato nga mga tingwa ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Why? Because there were times nga ma-discourage ta because nagunaw na ta nga kini mayo mas maayo alang kanato, but we have to remember that the will of God mao gi matuman. All you have to do is to trust Him. We don't need to rely on our own understanding. Tungod kay ang kini nga bersikulo nagpahayag sa pagkamahinungdanon sa pagpasakop nato ngadto sa Dios. Sa tanan nimong mga dalan, kini nagpasabot sa pagtugyan sa atong kaugalingon, kabubuton og mga tinguha ngadto sa plano sa Dios. Naasay plano sa tuwa. Kung failure man ta karon, kung dili man maayo ang dagan sa tong kinabuhi, well and good. Why? Because the Lord allows that thing to happen alang sa tuwa aron nga makita nato nga ang dalan nga giandam sa Dios mas maayo kaysa atong gitinguha sa atong kaugalingon lamang.
Mahitungod kini sa pagpangita sa iyang giya sa matag aspeto sa atong kinabuhi. In all aspects of our lives, we have to seek God's will. Gikan sa dagkong mga desisyon ngadto sa matag adlaw nga mga pagpili. Kung magpasakop kita sa Dios, atong giila ang iyang otoridad og tugutan siya sa paggiya kanato sa dalan nga iyang gipili alang kanato. Wow, minduta eh. So, tugutan nato mga kaigsuonan nga ang Dios mo ay magagiya sa atong kinabuhi. Naman tayo plano, physically and individually, we do have our own plans. But you know, that plan, dili kay siya mo succeed unless atong itugyan ngadto sa Dios. Why? Because God knows what is best for us. So, mo na, submit to God's will. Ikatulo. Dayon, kaning tulo ka mga leksyon, guys, nga atong gitunan karon, connected ni siya with each other. Nga naman, kung kita mo salig sa Diyos sa hingpit, kita natural nga dili mo salig sa atong kaugalingong panabot. Ug kung magpasagop kita sa iyang kabubuton, atong gipakita ang pagsalig o gitugutan siya sa pagiya sa atong kaugalingon. Kini nga mga linya sa mga bersikulo sa verses 5 ug 6, nag-ahag ka nato sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo, pagtugyan sa kaalam o giya sa Diyos, ug pagsalig nga iyang tuliron ang atong mga dalan. Sometimes ang atong giagyan nga dalan kanang liko-liko ba. But you know what? That's part sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ang atoa lang is atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. No, nga siya maimugiya kanato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron nga ang atong plano kung ma-align siya sa plano sa Diyos, will and good. Why? Because the Lord is good. The Lord is really good to His children. What the Lord wants us to do is we have to have that close connection with Him because He wanted to establish within us a relationship, and you know, we have to feel within ourselves that we as His children, we need God to guide us sa nga dalan nga atong pagadaktan. So muna ang Proverbs 3:5-6 nag-ingon, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. And Diyos, magapanalangin ka na to. God bless to all. Please don't forget to subscribe.